Hello po mga kababayan. Kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. At muli po, ang inyong lingkod po si Kamanong ay samahan niyo po, magkomentuhan po tayo dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito po si Atty. Topacio kung paano niya po banatan itong si Hontiveros at si De Lima, mga kababayan. Umpisa na po natin at panuorin po at komentuhan po natin. Ito po, mag-umpisa na po tayo. Hindi ka pa iniimbestigahan. Convicted ka na. Summons pa lang, convicted ka na. Antindi, Ito no? itong ginagawa nitong mga crush ni Atty. Mark. Si Riz Ontiveros at saka si Laila De Lima. Anyari sa inyo? Ang Anyari? sinasabi, parang guilty na ang hatol kay Pastor Kibuloy. Oh. Sa kanilang statement. Alam nyo, paulit-ulit kong sinasabi, etong dalawang to ay ang mga pinakamalalaking mga ipokrita dito sa Pilipinas. Bakit ko sinabi ito? Unahin natin si Laila De Lima. Eto si Laila De Lima, nung siya ang may kaso, 3, drug trafficking. Okay. Lagi niyang sinasabi, bakit naman kung ano-anong sinasabi niyo sa akin? Akusado pa lang naman ako, presumed innocent ako, hinahatulan niyo na ako, sinisira niyo ang pagkatao ko, etc., etc., bla bla bla. Oh, pero ngayon ginagawa niya. Ayan. Siya nga itong guilty, di ba inamin niya on national television that she committed adultery. Oh. Bago may petition pa yan sa Supreme Court. At yung contempt dahil hindi niya sinunod yung order ng Korte Suprema ng TRO para kay GMA. Oh. Nakabinbin pa yan hanggang ngayon. Ito naman si Riz Ontiveros. Kita mo kung gaano ka-doble kara ito. Number 1, noong 2022, nag-file yan ng 2 Senate bills. Pinatatanggal as criminal offenses ang libel and cyber libel. Oh. Pero last year at itong taong ito, ang daming dinamanda ng libel at cyber libel. Ito mong kalokohan yan. Ayaw mo, sinasabi mo doon sa explanatory note ng yung Senate bill, ginagamit pang haras ng mga kritiko. Ginagamit ng mga politiko to silence and intimidate yung mga legitimate na mga criticisms. At sabi pa ni Riz Ontiveros, nakaklag tuloy, nagbabara yung mga dockets ng mga korte natin sa dami ng mga harassment suits na libel and cyber libel. Yun. Pero anong ginawa niya last year? Dinimanda ako, dinimanda si Tio Moreno, dinimanda si Doreen Badoy, dinimanda si Kivi Chu, si Eric Selly, si Jay Sonsa, ng cyber libel. Under the very law na sinasabi niya dapat tanggalin na sa statute books. Ano klase? Ayan. At yan po ay dinimanda namin ng ethics complaint kasama si Jing Paras. Oo. At saka si Attorney Manny Luna. Dahil may alegasyon at may pruweba kami that she fabricated testimony of witnesses, subornation of perjury, saka witness tampering. Merong mga nagsalaysay na sila ay binayaran ni Riz Ontiveros o ng staff ni Riz Ontiveros to bear false testimony laban kay Pastor Kibuloy at saka doon sa Farmally. Ano Binigay ba namin yan? lahat ng mga videos doon sa Ethics Committee. Bago nagmamalinis ngayon, di ba? Bago ang sasabihin nila, human rights daw, rights of women. Teka muna. Ito, sagutin niyo ako, Ma'am Jubes, Atty. Mark. May narinig ka ba dito sa dalawang ito noong merong nagreklamo ng rape dun sa Kabataan Party List? Wala po. Wala. Oo. Noong may mga nire-recruit, yung NPA ng mga kababaihan, inaabuso, nilalayo sa pamilya, menor de edad. May narinig ka bang women's rights dito sa mga ito? Wala rin po. Ayan. Oy, happy 2000! Thank you guys! At tanong natin kay Atty. Mark, ano bang masama dito sa ganitong mga trial by publicity vis-a-vis the constitutional presumption of innocence, due process, at saka yung sub-judice rule? Parang inunahan po natin ang court. Kasi ang kailangan kasi, if the court should decide, the court should only decide based on law and based on evidence. Yun lang yun eh. Hindi kailangan based lang sa public opinion, mga opinions ng mga tao na hindi nga kasama dyan. So yun ang nangyayari sa yung kaso ni Pastor Kibuloy. Yun din, sinakyan ng Amerika, then sinakyan ngayon ng mga, yung Senator Riz Ontiveros. Yun din kay Jing Paras, trial by publicity.
So, dito tayo kay Pastor Kibuloy. Oo. Bakit kailangan dalhin sa Amerika? Ibig sabihin, we will surrender our Sovereign sovereignty. rights. Na naman. Again? Dahil ginawa na kay PRRD. Dating So, Pangulo. nangyari na kay PRD, gawin naman natin ngayon. Uulitin na naman. So, paano yung mga may pending pa na kaso na dapat sagutin sa Pilipinas? So, dapat yun ang unahin. May Totoo. tinatawag tayong prinsipyo sa batas, yung preference ng Preferential jurisdiction. Yeah, jurisdiction ng Pilipinas bago yung ibang mga jurisdiction. Yun. Malungkot yan. At anong danger kapag bina-violate yung sub judice rule, Attorney Mark? Of course, may tinatawag tayong contempt. Makontempt sila, then violation talaga yan ng due process ng mga akusado. Bakit? Parang ini-influence po natin ang desisyon ng court. Yun. In-influence po natin kahit na jurisdiction or yung tinatawag na decision ng prosecution. Opo. Kasi, for example, itong kay Jing Paras, NBI, ang purpose ng NBI, investigation. Kaya nga Sabi National nila, Bureau of Investigation Opo. investigation. Opo. Pero sabi nila, confidential daw yung investigation. Paano naging confidential? Sila mismo ang nagbulgar. Ginagamit nila yung mga nakamaskara ang mga witnesses. Oo. Is that confidential? Hindi So, na. hindi na confidential. They're waiving their rights. Opo. And, pangalawa, sinasabi na nila na idemanda daw nila ng human trafficking, non-bailable offense. Wow. Oh, yun. So, anong purpose nila? Ang purpose ba nila dahil sa hustisya or dahil ginagamit nila ang batas, they're weaponizing the law against critics sa ating government? Oo, kasi Oo. one of the top, the foremost critics Opo. ng gobyerno, si dating Congressman Jing Paras, Yes. through Kampilan. Yung Ayan. Kampilan, Tama. napakalaking grupo yan ng Oo. mga Matindi organisasyon nga pala ngayon, ano? na Matindi. tutol sa ginagawa ng kasalukuyang administrasyon. Ganun talaga yan. So, ibig sabihin, ni-weaponize nila ang government, ang batas, ang power nila, ang NBI against mga kritiko ng ating government. Ayun. Masakit so, maliwanag. yan. na maliwanag yan. Anyway, anong pwedeng gawin ng mga tao para to protect themselves from this undue influence? Kailangan mag-ingay. Ayun. Hindi pwedeng tumahimik tayo. Kasi kung tumahimik po tayo ngayon, parang tiyatanggap natin ang pagkakamali ng ating government. Ayun. Kailangan tayo magsalita. Kailangan tayong lumaban. Hindi tayo pwedeng matakutin. Anyway, kahit gaano ka-powerful, there is no permanent in this world. Yeah. Correct. Yun lang yan. Yeah. At ang Panahon, lalo na ngayon, wala kang mahanap na tao na pwedeng mag-continue na protektahan ka. Oh, pero Ano sabihin, si ngayon, Rizzo Ontiveros, yung Hindi. 0.01%, by no stretch of the imagination, pwedeng gawing majority yun eh. pero no? attorney, ayon dun sa mga naririnig ko may impluwensya ang espiritu. Ang Yan. espiritu. Ang Panginoon. Spirit of the glass. Hindi. Na ang oo. Panginoon ang siyang maghuhusga sa ating lahat na ating Lahat. pagkakamali. Lahat naman Yan. talaga. Oh. Kaya walang dead end talaga to kung ayaw nila na dead end. Pero merong espiritong tatayo para sa atin. Tama. Then yung power sa government, walang permanent. Wala po, Lahat wala po. temporary. Kahit yung buhay po natin sa Pilipinas, dito sa mundo ito, temporary. Yung power nila bilang senador. Pero bilang attorney, presidente, teka muna. temporary lahat yan. Kayong dalawa abogado kayo. How about yung ibang abogado na hindi pumapalag? Anong masasabi natin? Kasi alam na alam nila, the bendalo na ito. So, anong dapat gawin? Kasi, di ba pinag-aaralan nyo naman yan, hindi yan basta hinugot lang kung saan. Yung iba na compromise. Yung iba nabili. Yung iba natakot. But, of course, with Attorney Freddy Topacio, isang matapang na abogado. Opo. At of course, ano yung nakalagay sa batas, yun lang susundin. No. Dapat. Sabi dapat. nila, Ferdi Topacio, atapang atao. Oo. Pwede. Aputol abraso, hindi atakbo. Ano ba yan? Huwag na natin ito yan. Baka kung saan pa pumunta yung Opo. tula na yan eh. Oo, wag naman, Oo, wag anyway, naman. last on this point lang, ako nagtataka rin ako, I cannot resist doing this. Ay yung ating Integrated Bar of the Philippines siyang dapat titindig Yon. kapag mayroong pagbabatikos Oo. sa ating mga hukuman napakatahimik Tumahimik. Bakit? Bakit yun kaya? nga yun nga pero, So, are they compromised? yun, no? Compromise, hindi natin alam eh. Hindi Oo. alam. So, dapat, lahat kasi dati nung
dating mga governments, Opo. ang IBP napakaingay. May Totoo. konting problema lang sa sinasabi ng presidente, may statement na. Meron May na. problema sa DOJ, sa ombudsman, sa korte. Pumapalag agad. Nagsasalita na, may mga Opo. official statement. Yung tahimik, bakit? Kaya nga Bakit? ang dami ng violation ng rights ng mga mamamayan. Co-opted na talaga. Oo. Si Yan po mga bayan, totoo po yun. Tahimik po silang lahat. Tahimik po, di po ba? Tama po sila, Atty. Topacio, mga bayan. Tahimik. Talagang sindikato po kasi ang nangyari sa ating bansa. At ginagamit po nila ang kapangyarihan nila. At ito po sinasabi rin po ng ating mga batikang abogado. Temporary lang yan. Hindi habang buhay ay senador ka. Hindi habang buhay presidente ka. Temporary rin. Temporary lahat yan. At meron din pong uusig sa'yo. Kung hindi ka mausig dito sa lupa, meron pong masigit na may mas makapangyarihan na uusig sa mga ginawa mo. Hindi po ba? Kasi lahat po ngayon tahimik eh. Tahimik, hindi po ba? Pati kasama mga men in uniform. Hindi po ba? Mga generals tahimik. Lahat, Korte Suprema, nananahimik po. Napakarami na pong issue na hinahanap din po ng taong bayan. Lalo-lalo rin po yung ginawa kay dating Pangulong Duterte na isinuko mo na walang due process. Hindi po ba? At kidnapping pang lumalabas sa mga findings at investigasyon ng taong bayan. Kitang-kita. At ngayon, ay gano'n na naman po ang gagawin nila kay Kibuloy. Ipamimigay na naman. Plano na naman nila ipadala. Katulad po ng ginawa kay dating Pangulong Duterte. Samantalang hindi pa tapos, ayon po kay Atty. Topacio, hindi pa tapos ang kaso ni Kibuloy. Yung mga isinampa nilang kaso. Di po ba? Dahil nga po kailangan po nila i-divert ang issue para po tuluyang matabunan at makalimutan ng taong bayan ang malawakang korupsyon na hanggang ngayon ay kino-cover up nila. Hindi po ba? Kailangan po nila ng malalaking issue para matabunan na ito. At isa po yata si Kibuloy sa nakikita nila. Kaya po binubuhay nila ang sinasabi pong issue na naman ni Kibuloy, samantalang siya po ay nakakulong na at nililitis na ang mga sinampang kaso sa kanya. Dahil alam naman po natin, ito pong si Risa Hontiveros, siya po ang talagang nakatutok dyan at may issue pa nga na yung mga witness na kinuha niya para magdiin kay Kibuloy, may pumutok po na alias Rene. Hindi po ba lumabas si alias Rene na sinasabing nabayaran at nasuhulan ng napakalaking pera para lang idiin si Kibuloy? Hindi ba alias Rene? At eto naman po si Dilima, nagmamalinis, pero isang damukal po. Din ang kaso niyan. Nagulat nga lang po tayo nung maging presidente po. Ito pong tinatawag na bangag ng kanya ate. Nagulat po tayo, napakabilis ng pangyayari. Nakalaya. Hindi po ba? Pulburon ng issue. Nakalaya. Bakit? Yan po ang malaking tanong. Bakit siya nakalaya? At ngayon po ay napakaingay at kritikong-kritiko ng dating Pangulong Duterte at Pamilya Duterte kasama si Risa Hontiveros. At ngayon, lahat po ngayon ang kaalyado ng mga Duterte, sila po ngayon, hindi po ba ang umuusig? Kaya alam mo na ang galawan ng mga taong ito. Kaya po ito pong si Atty. Topacio, sinasabi nga po ng ating mga batikang abogado, hindi naman po pwede na tayong mga Pilipino sa mga pinaggagawa nitong mga nakaupo ngayon na sakim sa kapangyarihan at sakim sa pera ng taong bayan. Mga kababayan, tayo'y manahimik. Pagka kasi tayo nanahimik, ano po ibig sabihin? Tinatanggap natin ang kanilang kawalangyaan, ang kanilang ginagawa na mga baluktot at mali. Hindi po ba? Kaya nga po, merong social media.
gamitin natin. Kung ano nakikita nating mali, pwede po tayong magsalita. At marami naman pong mga Pilipino dahil darating naman po ang tamang panahon. Lalo-lalo na po mga kababayan. Pagka po natuloy at sana ipagkaloob ang 2028 election, yan na po ang ating magiging ganti sa kanila. Katarungan naman po para sa taong bayan. At yan po ang ating iniintay. Dahil pagka nagkaisa po tayo at ang galit ng taong bayan, malabo po nilang matalo si BP Sara. Hindi po ba? At yan po ang kailangan natin sa 2028. Muli po mga kabayan, maraming salamat po dahil sa inyo pong suporta sa Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At tiis-tiis lang po tayo. At darating naman po ang tamang panahon para naman po sa pagbagsak nila. Darating po yan. May tamang panahon po ang kabagsakan nilang lahat. At thank you rin po sa inyo sa mga nagbibigay po ng comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At ganoon din po sa inyo mga kabayan na patuloy po nagsusubscribe. Thank you po. At sa inyo po mga nagko-comment, like, and share. Maraming salamat po sa inyo lahat. At muli po mga kabayan, tiis-tiis lang po tayo. At ingat-ingat po kayo. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye.